At anong nangyari doon? Tinanong niya siya kung bakit hindi siya dapat gumamit ng magic ng maayos at nagtaka kung sino siya. Habang humihinga siya ng malamig at sa tingin niya ay nakakainis na siya, sinabi niya na sa halip na magtanong sa kanya, dapat ay iba ang sasabihin nito sa kanya, ngunit ibinaling niya ang kanyang mukha, sinabing bibigyan niya siya ng mga gantimpala para sa pagtulong sa kanya, at nagpasalamat, kanya. Nang lingunin niya siya pagkatapos niyang ipakita ang kanyang pasasalamat, nawala siya muli, at nagalit siya at sumigaw kung saan siya nagpunta sa pagkakataong ito. Kinagabihan, pumunta siya sa matandang Shibuya at umikot sa lugar upang tingnan kung may halimaw, dahil mayroon siyang kakilakilabot na pakiramdam. Gaya ng iniisip niya, bagamat napatay niya ang lahat ng mga halimaw sa hapon, ang lugar ay napuno muli ng mga ito. Iniisip niya kung iyon ay isang uri ng tanda at naisip na kung ito lamang ang lungsod na ito, kung gayon sapat na upang mahawakan ito. Ngunit nararamdaman din niya ang mga ito sa ibang mga lugar. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ito para sa pulis, at hindi rin magaling ang mga salamangkero. At alam niyang hindi niya kayang patayin ang lahat ng halimaw sa Japan ng mag-isa. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito at gumawa ng plano. Tumalon siya mula sa gusali dahil gusto niyang panasan muna ang mga halimaw sa paligid, ngunit dapat niyang alagaan itong mabuti para hindi siya mapansin, at ginamit niya ang mga magic bullet sa mga halimaw sa ibaba at pinatay ang mga ito. Samantala, isang lasing na lalaki ang naglalakad mag-isa sa kalye at kumakanta ng may lumitaw na mahiwagang hayop sa likuran niya at ibinuka ang bibig para kainin siya. Ngunit inatake ito ng pangunahing tauhan sa isang kisap mata at sinunggaban ito sa likod ng dingding. Tumingin ang lasing sa likuran niya, ngunit walang tao, at naisip niya na baka may imahinasyon siya. Habang binubugbog ng pangunahing tauhan ang halimaw, lumingon siya sa likod, iniisip kong nahuli siya, habang inirecord ng isang ginang ang lahat ng insidente ng pag-atake niya sa halimaw, in-upload ito, at kontento habang nakunan niya ang material na karapat-dapat sa viral. Nang maglaon, nasa principal office sila, at sinabi sa kanila ng kanilang guro na nalaman nila na may ilang estudyante ng paaralan na nakitang gumagamit ng mahika sa labas ng bakuran ng paaralan. Sinabi niya sa kanila na kung totoo man, wala silang magagawa kundi paalisan ang mga estudyanteng iyon. Kaya gusto niyang ipaliwanag nila kung ano ang eksaktong nangyari. At sinabi ni Tadano-kun na hindi nila ginamit ang mahika. Itinuro niya ang pangunahing tauhan at sinabing pumunta si Kusanagi sa kanila na naghahanap ng away, at nagtaka siya kung paano siya nagsisinungaling ng casual at humanga. Naisip niya na hindi niya maiimak ang kanyang bibig, dahil ito ay isang kaladkarin. Kaya nagpa siyang ipaliwanag ang sarili. Pero bago pa niya maipaliwanag ang sarili, sinabi ni Yuka na lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sila ay natigilan, tumingin sa kanya habang siya ay galit na galit, at sinabi sa guro na si Kusanagi ay binubuli ni Tadano. Yung mga kaibigan niya, na unang gumamit ng magic dahil ginamit daw muna nila ang magic, tinanong siya ng teacher kung gumamit din ba ng magic ang bida, at sabi niya oo, pero self-defense lang iyon dahil hindi niya gumawa ng anumang mali at siya ay natigilan. Sinabi ni Tadano na wala rin silang ginawang mali, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik, tinanong kung anong uri ng tao ang nang-aapi sa isang tao, at pagkatapos ay sinisisi sila kapag nahaharap sa mga kahihinatnan. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nahihiya sa kanyang sarili, ngunit sinabi niyang kasalanan niya ang lahat, na hindi karapat-dapat sa paaralang ito dahil naglilinis siya ng basura. Sinabi niya sa kanya na siya ang hindi karapat-dapat sa paaralang ito, at sinabi niya sa kanya na siya ang nangunguna sa klase at siya lang ang karapat-dapat na tumabi sa kanya, hindi siya. Nagtaka siya kung ano ang pinag-uusapan nito, at sinabi niya sa kanya na buksan ang kanyang mga mata at huwag ipikit ang mga ito para sa hindi karapat-dapat na lalaki,
at pagkatapos ay sinabi sa kanya na tumingin sa kanya at maging kanyang babae. Sinabi niya na walang pagkakataon para sa kanya, at siya ay nabigla. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay tinanggihan dahil siya ay isang marahas na maton, at ang oras ng pag-amin ay walang kahulugan, at ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang palaso. Tumingin sa kanya ang bida, na nakahiga sa lupa, at naisip na, kahit na alam niyang karapat-dapat ito, siya ay brutal. Sinabi ng punong guro na pagkatapos marinig mula sa lahat ng panig, mukhang si Tadano at ang kanyang mga kaibigan ang may kasalanan doon, at ginagamit ni Kusanagi ang magic para sa pagtatanggol sa sarili. Hindi raw nila kailangan ng mga taong gumagamit ng mahika para sa makasariling pagnanasa, kaya lahat sila ay pinaalis niya. Pero hiniling ng kaibigan niya sa principal na huwag silang paalisan, dahil ginawa nila lahat ito dahil sinabihan sila ni Ju-chan. Sinabihan ng guro ang pangunahing tauhan at si Yuka na bumalik sa kanilang mga klase, at humingi sila ng pahintulot na umalis sa opisina ng dean patungo sa klase. Siya ay galit na galit at sinabi na siya ay ang pinakamasama, at siya ay hindi na-asar off sa isang habang. Tinanong niya siya kung ano ang mangyayari sa kanila, at sila ay pinatalsik. Sinabi niya sa kanya na hindi na sila maaaring maging mage, na halata. At pinagalitan siya nito at sinabi sa kanya na kailangan niyang magsalita para sa kanyang sarili. Akala niya magsasalita na siya, pero nagsalita siya. Tumingin siya sa kanya, at iniisip niya kung ano ang mali. At sinabi niya na ngayon, kung iisipin niya ito, ilang beses na nitong sinubukang iligtas siya. Iniligtas niya siya sa klase nang mag-away sila at pumasok din sa dean's office at sinabing siya ang baliw na good girl. Namula siya at sinabihan siyang tumahimik at magmadaling pumunta sa klase. Una, ngumiti siya at hinawakan ang kanyang katawan at inisip na namatay si Kusanagi Minato at nagkatawang tao siya, at iniisip niya kung nabuli siya hanggang sa mamatay o kung ito ay isang normal na aksidente sa sasakyan. Hindi niya alam ang tungkol doon, ngunit sigurado siya sa isang bagay, nagkasala sila sa isang bagay at umaasa na magbubunga ito mamaya. Sina Meizu Haruka at Katsuragi Ryuji, na nasa 3 taong klase, ay nasa opisina ng dean at tinanong siya kung gumagamit ng mahika ang mga estudyante sa labas ng paaralan, at naabutan din ng ilan sa kanila. Sinabi sa kanila ng dean na tama ito, ngunit walang pinsalang ginawa sa pangkalahatang publiko. Pagkatapos ay tinanong siya ng estudyante kung bakit siya tinawag, at sinabi niya na ang estudyanteng nahuli dito ay si Maya Zuhayuka. Naunawaan niya ang sitwasyon at nagpasalamat siya sa pag-uulat nito sa kanya. Sinabihan siya ng dekano na bigyang galang ang kanyang ama, at sinabi niya sa kanya na magtiwala, dahil handa ang kanyang ama na mamuhunan sa paaralan. Tinanong siya ng batang lalaki kung totoo ang sinabi sa kanila ng deal, na si Kusanagi ay maaaring walang katotohanan, at sinabi niya na ang pakikipaglaban ng maraming beses ay halos imposible. Hindi siya mananalo maliban na lang kung may malaking power discrepancy, at tinanong niya siya kung sa tingin niya ay mas malakas siya kaysa sa kanila. Sinabi niya na hindi, ngunit siya ay interesado. Kaya tinanong niya ito kung ano ang kanilang gagawin, at sinabi niya na kukumpirmahin muna nila ang kakayahan ng estudyante at pagkatapos ay magpapas siya kung dapat nilang paalisan ang kanyang kapatid na babae. Parang interesante sa kanya. Samantala, nakaramdam siya ng pagkabagot sa klase at naisip niya na dahil sa napakapayapa nito, nawala ang lahat ng kanyang motibasyon. Ang mga estudyante ay tumitingin sa kanyang video at sinabing ito ay ang Black Mage. Nagulat siya nang marinig ang itim na salamangkero at inisip kung kapareho iyon ng isang Magic Noble, ngunit nagpa siya na huwag pansinin ito dahil wala itong pakialam sa kanya. Ang guro ay pumasok sa klase, tinawag siya, at sinabi sa kanya na ang mga mag-aaral na hindi masusukat noong nakaraan ay susukatan na ngayon. Tumingin siya sa kanya at inisip kung gumaling na siya.
Akala niya sa pagkakataong ito ay malalaman na niya kung ano ang kaya nito, ngunit natigilan siya nang makitang naroon ang kapatid at nagtaka kung ano ang ginagawa nito. Ang susunod na pagliko upang masuri ang kapangyarihan at katangian ay ang kalaban, at sinabihan siya ng guro na simulan ang pagtatasa ng magic power. Naisip niya na dapat siyang mag-ingat sa pagkakataong ito, dahil sinira niya ang aparato sa kanyang huling pagsusuri. Inilagay niya ang kanyang kamay sa device at sinubukang kontrolin ang power output niya, at dahan-daang gumalaw ang numero sa device. Napapagod siya, at tinanong siya ng kanyang guro kung ayos lang siya, at napagtanto niyang nakuha nila ang kanyang resulta. Sa pagkakataong ito ang kanyang kapangyarihan ay 100, at wala siyang anumang mga katangian. Laking gulat niya nang malaman niyang wala itong anumang katangian, at tiningnan ng kanyang kapatid na babae ang score habang nag-uusap ang mga estudyante at nalaman niyang pinakamababa ang marka nito sa kanilang batch. Naisip nila na ang pagkakaroon ng walang mga katangian ay medyo bihira, at naniniwala sila na nangangahulugan ito na wala siyang silbi. Kasabay nito, napagtanto ni Katsuragi Ryuji na walang katotohanan sa likod ng away at ang usapan na siya mismo ang natalo sa dalangkwenteng. Sinabi niya sa kanya na umalis kaagad kapag natapos nila ang kanilang negosyo doon. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante habang siya ay napagod mula sa muling pagtatasa, at sinabi niya sa kanyang kaibigan na haantong siya sa ganoong paraan kung ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay ganoon kababa. Sinabihan siya ng guro na huwag mag-overthink. Ito ay, ang dami ng magic power na mayroon ang isa ay hindi nangangahulugan ng lahat. Naisip ni Muzo Hayuka na may mali dahil kayang talunin ng bida ang demonyong sundalo, kaya dapat niyang gamitin ang dalawahang katangian ng apoy at wala. Wala pa siyang narinig na kahit ano tulad ng pagsasaayos ng kanilang dami ng magic power at nagtaka kung ano ang ginawa nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makuha niya ang perpektong resulta pagkatapos gumawa ng ilang tumpak na pagmamanipula ng mahika, ngunit naapektuhan siya nito. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ito. Habang bumabalik, tinanong niya ito kung nasa assessment room din siya, at sinabi niyang medyo curious lang siya sa kanyang magic power at attributes. Sinabi sa kanya ni Meizo Aruka na huminto, at tinanong ng bida kung sino sila. Sinabi niya na siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Maizua. Ang katabi niya ay kapwa niya, at pareho silang mga third year na estudyante. Tinanong niya ito kung kailangan niya ng anuman, ngunit sinabi niya na wala na siyang negosyo sa kanya. Lumapit siya sa kapatid niya at sinabing parang hindi man lang sila magkalaban ng mga delinquent. Narinig niya na siya ay iniligtas ni Kusanagi, na ang halaga ng magic power ay 100 lamang, at tinanong siya kung ito ay totoo, at sinabi niya na ito ay totoo. Sinabi niya sa kanya na umalis sa akademya, ngunit tinanong siya ni Yuka kung bakit siya dapat huminto. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang kapatid, na babae kung nanalo na ba siya laban sa kanya kahit isang beses, kung ito ay sa akademikong sports o magic craft. Gusto niyang magbigay ng kanyang opinyon, ngunit sinabi ng kanyang kapatid na babae na ang kailangan lang niyang gawin ay makinig sa kanyang sinabi, at sinabi niya sa kanya na umalis sa akademya at mag-enroll sa isang regular na paaralan. Habang siya ay umiiyak, tinanong siya ng kanyang kapatid na babae kung nasaktan siya, at sasabihin niya na oo nang sabihin ng bida na siya ay medyo mayabang. Tinanong niya ito kung ano ang sinabi niya, at sinabi niya sa kanya na patuloy itong nagsasalita ng walang tigil na marinig ang gustong sabihin ng kabilang partido, at tinanong niya ito kung hindi ito pagmamataas at kung ano ang dapat niyang tawag dito. Sinabi sa kanya ni Meizo Aruka na ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, kaya ang tagalabas ay dapat umiwas dito. Tinanong siya ng bida kung tinawag niya itong pag-uusap dahil parang inuutusan lang niya ang kanyang kapatid, at nagalit siya at tinanong siya kung ano ang sinabi nito. Sinabi niya na ang pagpilit ng isang tao sa kanilang buhay ay isang bagay na kahit isang miyembro ng pamilya ay hindi pinapayagan na gawin.
Ganoon din sa pagpilit sa isang tao na talikuran ang kanilang mga pangarap. Pero wala raw ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa pagiging salamangkero, dahil hindi siya nanalo kahit isang beses. Salamat po sa panonood.